atin pong pagbasa ay matatagpuan sa Isaiah 52, verse 7. Basahin ko po ito sa English. Sabi po dito is, "How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news." Ang mga verses po na to ay, ang context po nito kay Prophet Isaiah is, pinoprophesy po nila is yung time na yung mga Israelita or the God's people will return to their homeland after po nilang ma-exile. Okay? So, yun po yung pinaka-context po nito. Pero alam niyo po, ang tumimo sa akin dito sa verse na to is yung how beautiful on the mountains are the feet of those who bring the good news. Naranasan niyo na po bang magkaroon ng good news? Maaaring na-promote ka sa trabaho, o di kaya nagkaroon ka ng salary increase, o kaya is yung ma-hire ka doon sa matagal mo nang inaantay na trabaho. O kaya is katulad ko po, nung makapasa ako sa board exam, grabe po yung excitement. Grabe po yung tuwa. At yung tipong hindi mo po mapigilan na ibahagi yung good news na to sa ibang tao. At ano po ang kahalintulad ng good news? Ito po yung tinatawag nating gospel. Doon nga po sa Bible, naalala niyo yung Samaritan woman. Sabi po doon, nung nagkausap po sila ni Jesus doon sa balon, yung babaeng Samaritana na nagkaroon ng maraming failed relationship, tapos balik siya ng balik doon sa balon, nauuhaw siya sa pag-ibig, sa pagkalinga. And yet, doon sa araw na yon, nandoon si Jesus, inaantay siya. After po na pag-uusap nila ni Jesus, napagtanto niya na ito si Jesus ang Messiah, ang tagapagligtas na inaantay nila na matagal na. Alam niyo po yung ginawa niya, iniwan niya po yung jar na dala-dala niya. At siya'y bumalik sa kanyang barangay or kanyang town. At siya po ay nag-proclaim, parang isa po siya sa pinakaunang nag-share kung ano yung good news. Alam niyo po yung testimony niya. Nahanap ko or nakita ko na yung Messiah na nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Sabi niya gano'n. So, andun po yung admission na kailangan niya si Jesus. Andun po yung admission na itong taong to, alam niya yung past ko, pero tinanggap niya ako. Minahal niya ako at nag-offer pa nga siya ng living water sa akin. At yung living water po na yun is yung salvation. Naalala ko po nung sinimulan ko po yung campus ministry sa aming Navotas National High School po. Meron po ako doong estudyante na sa mga unang linggo, hindi po siya nag-share. Kunwari kahit ang tanong ko lang po ay, kumusta ka ngayong linggo? Ayaw po niya mag-share, nahihiya po siya. So, naisip ko, siguro talaga mahiyain itong batang to. Alam niyo po ba, lumipas, mula po yun noong May, nag-June, July, August, alam niyo po netong November, binigyan ko po siya ng task. At siya naman po ay pumayag at nag-ready talaga. Siya po ang nag-lead ng Bible study namin, ng mga estudyante, ng mga kaklase niya. Isipin niyo po, mula doon sa hindi makamusta, hindi makapagbahagi, siya na yung boldly at talagang nagbabahagi ng salita ng Diyos. At sinishare niya yung story niya. Ang ibig sabihin po nun, yung mga tao na nababahagian natin ng salita ng Diyos, we never know, naggagamitin din pala sila ng Diyos para ibahagi ito sa ibang tao rin na kailangan malaman bakit may Pasko. Bakit may sineselebrate tayong Christmas? Dahil po merong isang Diyos na mahal tayo. Alam niyang hindi tayo makakaabot sa kalwalhatian niya. Siya na po ang bumaba, nag-adjust para sa atin. Siya na yung nagsakripisyo sa krus. Naging isang tao, fully human, but fully God. Napakagandang love story po itong Christmas na kung saan may isang Diyos na hindi naghihintay na hanapin mo siya. Kasi ang good news is ang Diyos, siya ang naghahanap sa'yo. At ang tanging tungkulin natin bilang mga
kung ikaw ay isang Kristiyanong matagal nang nakakilala sa Diyos, maaaring may mga katrabaho ka o may kapamilya ka na hindi kilala ang Panginoon. May isa nga po estudyante, alam niyo po, ang sabi niya nung isang time po na nagba-Bible study kami sa class. Sabi niya po, tumimo sa akin, Ma'am Jo, paano kung mamatay ako ngayon? Saan ako pupunta? And that's the reality. That's the reality. Na hindi natin alam, pag namatay ba yung isa sa family member mo at hindi mo na-share ng good news na tinatawag ni Isaiah, the prophet Isaiah dito. Hindi mo na-share kung sino si Jesus. Paano niya i-accept si Jesus? Paano siya mapupunta doon sa piling ng Panginoon kung hindi niya nga kilala kung sino ang Diyos? Kaya lahat po tayo ay merong responsibilidad. Meron po dapat tayong burden na i-share. Share po kung sino si Jesus. Meron po akong 4 tips. Paano mag-share? Natatakot kasi ako, Johare, eh. Paano mag-share ng good news sa isang tao, sa ibang tao, even sa strangers? Alam niyo po, number 1, you have to pray for it. Every day, you pray for it. Lord, bigyan mo ko ng courage and strength. Lagi niyo po pong ihingi yung guidance ng Holy Spirit. Because number 2, allow the Holy Spirit to lead you. Alam niyo po, may gentle na nudge ang Holy Spirit na, sige, sharean mo yung katabi mo. Sharean mo yung katrabaho mo. Alam niyo po, baka saktong-sakto kailangan ng taong yun na makarinig ng salita ng Diyos. Na, may pag-asa, may Diyos palang nagmamahal sa akin. Hindi ko pala kailangang wakasan ng buhay ko kasi may pag-asa. May Diyos na may plano sa buhay ko. Nang lahat ng ito ay mga trials at may hangganan ito. Isipin niyo po yun. So, P, you pray. A is allow the Holy Spirit to lead you. Maging attentive po tayo. Maging attentive tayo sa kung ano yung nililid ni Holy Spirit. Letter S, surrender your worries to God. Paano kung i-reject nila ako? Paano kung pagtawanan nila ako? Paano kung wala sila matutunan sa sinabi ko? Paano kung bulihin nila ako dahil Christian ako? What you need to do? Letter S, surrender. Surrender mo sa lahat sa Lord ang worries mo. Tandaan niyo po, hindi po natin tungkulin i-save sila. Kasi hindi naman po tayo sa Jesus. Ang tungkulin lang po natin is ipaalam na merong Savior. At ang salvation, si Lord ng bahala, Holy Spirit na yan. Dahil ang pinakakailangan mo lang, letter S, is start. You just have to start sharing kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Like, alam mo ba, nagpipray ako kahapon. Tapos ito yung nangyari. Tapos ganito, sinagot ng Lord. Marami pong ginagawa ng Diyos sa buhay natin ng mga miracles. And worth it po yan i-share sa ibang tao. Kasi it gives hope, it gives courage. It gives encouragement, it gives strength. At hindi natin malalaman, baka it will give healing din sa ibang tao. So, PASS, pass, diba? You pray, you allow the Holy Spirit to lead you, as you surrender your worries to God. Huwag ka mag-worry. S, start. Kahit very short lang, kahit nga mag-pray ka lang para sa Kanya. Napakalaking bagay na po ito. Bakit siya pass? Kasi 2 bagay ang pwede mong gawin sa good news. It's either ipasa mo ito, you pass it on, parang isang kandila, may ilaw ka, you pass it on sa ibang tao, or pass. Ano ibig sabihin ng pass? Pass, ayokong gawin yan, pass. Hindi para sa akin yan. Pero lagi po tatandaan, lahat po tayo may tungkulin na magbahagi ng salita ng Diyos. Yun lamang po, nawa ay may natutunan po tayo today, at sana we pass on the good news that Christ is here. Siya ang reason ng Pasko. May Diyos na nagmamahal sa atin. Meron tayong Emmanuel. God is with us. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you po sa umagang ito na nagbulay-bulay kami kung gaano kahalaga na maipasa namin ang good news sa ibang tao. Lord, nakikita niyo po yung kalagayan ng bansa namin ngayon, ng mundo. Palala ng palala, ang mga krimen, korupsyon, Panginoon, tinataas namin, Lord God, ang bansang Pilipinas sa inyo. Parang hindi na safe, Lord, ang mundong ito. At ito ay pagkatok mo sa bawat Kristiyanong nakikinig ngayon. Na hindi kami pwede maging passive listeners lang. Hindi
Hindi kami pwedeng tagamasid lang sa mundong napapariwara, kundi Lord, meron kaming tungkulin, meron kaming burden na maging ilaw at asin sa mundong ito. Sa mundong nabubulok kami yung asin. Sa mundong madilim kami yung ilaw, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na yung bawat isa sa amin gawin mo matapang. Hindi kailangan maging perfect, kundi kailangan maging genuine lang yung concern namin. Kasi Lord, ang usapan dito is kaluluwa. May mga kaluluwang kailangan ka. May mga kaluluwa, Panginoon, na nasa kadiliman ngayon. May mga kaluluwa na gutom sa salita mo. And Lord, I pray, wag naming i-keep sa amin yung good news, kundi i-share namin ito, yung good news na may isang Diyos na mahal kami, may isang Diyos, Panginoon, na pumarito para iligtas kami. May isang Diyos, Panginoon, na merong magandang plano para sa amin. Yun yung good news. I pray sa mga tao, Panginoon, na nagdarasal sa karamdaman nila o sa kanilang kapamilya. Lord, I pray for healing sa mga taong nasasaktan ngayon, sa mga taong may pain sa kanilang puso, emotional pain. Lord, i-heal mo sila, paghilumin mo ito, at samahan sila, i-comfort sila sa difficult season na to. I also pray for those na nanghihina ngayon, pwedeng physically o spiritually. Nawa, Panginoon, palakasin mo sila. Katulad ng agila, Panginoon, na sinasabi mo sa Biblia, bibigyan mo silang panibagong lakas na sila ay makakalipad, sila ay makakaalpas, sila ay makakalagpas doon sa mga struggles na ito. And I pray, Lord, na maging Kristiyano kami, Panginoon, na may puso para mag-reach out sa ibang tao. Alisin mo, Panginoon, yung mga hadlang, yung mga worries, yung mga ginagawa ng kaaway sa buhay namin. We rebuke them in Jesus' name. I pray for protection. I pray for provision sa mga taong nakikinig. We thank you and we love you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen.